Pagdating doon, nalaman niya na galit si Yao sa kanya dahil bigla niyang pinutol ang kanyang tawag, at pinayuhan sila ng mga kaibigan ni Wang na maghiwalay na lang sa isa't isa, ngunit biglang pumasok si Jun kasama ang kanyang mga tauhan sa classroom. Sa sitwasyong ito ay natakot si Yao at tiniyak ni Wang na siya na ang bahala sa lahat, ngunit ang paraan niya ng pagharap ay ang magtago sa likod ng kanyang mga libro, umaasa na hindi siya mahahanap ni na Jun at ng kanyang mga kasama. Tinatanong pa rin niya ang Cube kung kakayanin ba niya sila kung sakaling magkagulo ang sitwasyon, at tiniyak ng Cube na ang power level ni na Jun at ng kanyang mga kasama ay 5 lang, samantalang ang power level ni Wang ay 22. Gayunpaman, sinimulang hanapin ni Jun si Wang nang hindi sumasagot, ngunit biglang tumayo si Yao at sinabihan siyang iwanan na sila. Nagkukunwaring inosente si Jun at sinabi kay Yao na tigilan na ang pagtatanggol kay Wang, dahil siya raw ay isang duwag na kailangan ng babae para takpan. Pinagsabihan ni Yao si Jun na huwag banggitin ang pangalan ng kanyang lalaki, ngunit biglang tumayo si Wang at sinabi kay Yao na tama si Jun, dapat na niyang ipaglaban ang kanyang sarili. Nang sinabi niya kay Jun na umalis na ay hinila ni Jun ang kanyang damit para makipag-away, ngunit madaling napagtagumpayan ni Wang si Jun at sinabi niya na hindi niya siya sasaktan kapag umatras na si Jun. Nagulat si Jun sa lakas ng kapit ni Wang, at biglang pumasok ang propesor sa lecture room at inutusan ang lahat na umupo na, at sinabihan ni Jun si Wang na pumunta siya sa basketball court ngayong gabi kung talagang ayaw niyang maisangkot si Yao sa kanilang laban. Tinanggap ni Wang ang kanyang hamon at dumating sa basketball court sa takdang oras, ngunit nakita niya na mas marami pang kasama si Jun simula noong una nilang pagkikita. Nang tinignan ng Cube ang court ay natuklasan niya na mayroon lamang 20% lang na tsansa si Wang na manalo, at nagulat siya dahil sa tingin niya ay mas mataas ang kanyang posibilidad na matalo.